kinikilala po ba ng Diyos yung kinikilala po ba ng Diyos yung ginagawa ng mga Katoliko na pag literal na paggawa po ng komunyon, pagtanggap po ng banal na hapunan, komunyon po? Alam mo kapatid, sa Biblia merong banal na hapunan. Unang-una ito ginagawa sa gabi. Ikaw ba pag nangungumunyon, sa gabi ka nangungumunyon? Nakapagkumunyon ka na ng gabi? Hindi pa po. Sa umaga? Sa umaga po. Hindi banal na hapunan yun. Merienda labas po dahil... kasi sabi ng... Alam mo, huwag ka magagalit, ano? Opo. Pakinggan mo sa 12:32 ng Deuteronomy. Kung anong bagay ang inyuutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. Sabi ng Diyos, kung anong utos ko, siya mong gagawin. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Ayaw pabawasan, ayaw padagdagan. Siyempre, eksakto kung ano utos. Kung banal na hapunan, dapat sa gabi magawa. Di ba? At saka, dapat pa po bang gawin yung mga bagay na yan? Hindi nga Ang katunayan nga, wala sa paraan ng paggawa At hindi naman hapunan Hapunan na ba yung kapiraso na yun? Hindi man lang sumayad sa sikmura mo. Hanggang dito lang sa lamulat, tunaw na yung hapunan sinasabi sa Biblia, talagang hapunan. Kumain sila talaga. They did eat and they drank. Uminom sila. Ikaw ba, pag pinapakain ka ba nun, pinapainom ka? Ha? Hindi po. Sino umiinom? Pablo po. Mali po. Sa Biblia kasi, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Si Kristo, pinakain niya yung mga apostol, pinainom niya. Hindi niya binawasan yung batas. Kaya, doon pa lang sa execution yung sinasabi mo, mali na sa Biblia. Kung Biblia pag-uusapan, ayoko namang maka-offend sa Katoliko. Kung gusto niyong ituloy, di ituloy ninyo. Talagay ko, wala pa yatang buting nagagawa sa atin yun dahil hindi naman yata tayo napapagbagong buhay ng gano'n Yung barumbadong anak, magkumunyon, barumbado pa rin pagkatapos Yung chismosang si Aling Gelay sa tabi namin linggo-linggo nangungumun, yung chismosa rin Hindi siya napagbago nung kakakain niya nun. Kasi hindi man nakakabusog yun kapiraso ba naman yun Bawal pang nguyain nung una, di ba? Bawal nguyain. Yun daw ang katawan ni Jesus. Banal na hapunan daw. Hindi hapunan yun. Mimirienda, hindi. Patikim siguro. Maaari patikim. Pero patikim man, parang hindi mo malasahan. Maliit masyado kasi. Kaya wala sa batas. Hindi gano'n sa Biblia. Wala sa Biblia yung gano'n. At kailangan pag pinakain mo ang tao, painumin mo. Yun ang sinasabi. Sa panahon po ba nito, ano po bang dakilang utos po na nakatalaan po sa Biblia? Yung dapat pong sundin ng mga kabataan na katulad ko na nabibilang na rin sa inaamin kong naliis din ang landas ng pananampalataya. Dahil sa mga mapanligaw ng mga iba't ibang relihiyon ngayon. Alam mo yung tinatanong mo, yung sa panahon ito, anong pinakadakilang utos, Opo. Wala nang dadakila pa sa utos ni Kristo. Marami kasing utos sa Biblia. May kautusan ni Moises. Mayroong tinatawag kautusan ng nangagawa. May kautusan sa panahon ng patriarka. Pero ang pinakadakilang kautusan, yung kautusan ni Kristo. Sabi sa 6:2 ng Galacia, ganito. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ayan. Ang tawag ni San Pablo, kautusan ni Kristo. Sa ibang talata, tinatawag naman ito ni Santiago ng ibang katawagan. Pakinggan mo sa Santiago. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan. Sakdal na kautusan. Alin yun? Ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa
ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Yun ikang gumaganap ng sakdal na kautusan. Yung kautusan ng kalayaan. Pag ginanap mo yun, pagpapalain ng wika ang taong ito sa kanyang mga gawa. Kaya ang pinakadakilang kautusang magaganap ng tao ngayon, yung sakdal na kautusan, yung kautusan ng kalayaan, yun nga ang kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam mo, malaki pagkakaiba nun doon sa dating kautusan. Sa mga kabataan ng araw, ang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ayun. Yun ang panahon ni Moises. Honor thy father and thy mother. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Alam mo, pagdating kay Kristo, hindi ganun ang utos. Ang utos ito, pakinggan mo may kapalit. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ayan. Ang sabi sa Biblia, doon sa unang batas, ang igagalang mo, tatay mo't nanay mo. Kay Kristo, igagalang mo ang lahat ng tao. Paano yung paggalang sa lahat ng tao? Roma 13:7. Pakinggan mo. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Magkabatas Sabi, ibigay nyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, ambag sa dapat ambagan, buwis sa dapat buwisan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Igalang ninyo ang lahat ng tao. Nung una, igagalang mo lang tatay mo at nanay mo. Ngayon, pati auntie mo, pati tiyuhin mo, pati sanse, pati bitche, pati siyaho, pati kuya, pati ate, pati yung kapatid mo nakakabata sa'yo dahil tao rin yun. Sabi, igalang ninyo ang lahat ng mga tao, pati buling, pati bulag, pati pilay, pati disabled, basta tao, dapat igalang. At yun ay napakagandang batas kasi pag ginagalang ng isa't isa ang lahat ng tao, meron tayong regards for human rights. Mawawala yung violation sa human rights ng tao kasi meron tayong kanya-kanyang paggalang sa bawat isa. Sa isang pulis, sa isang mayor, sa isang kapitbahay, sa isang basurero, kahit na ba janitor lang yan sisipa-sipain mo na. O igalang mo dahil sabi ng Biblia sa Bagong Tipan, sa utos ni Kristo, igalang ninyo ang lahat ng tao. Whereas doon sa dating utos, sabi igalang mo yung ama't ina. Mantalang ito, igalang mo na lahat ng tao. Kaya masasabi ko, yung pinakadakilang utos na tinatanong mo, wala nang mas dadakila pa kundi ang utos ni Kristo. Kasi nung una, sabi ng Biblia, huwag kang papatay. Sa panahon ni Moises yun. Pagdating ni Kristo, ang batas iba. Sabi niya, ang mapuot sa kanyang kapatid nagkakasala ng pagpatay. Kay Kristo, hindi bawal agad ang pumatay, kundi yung palang mapuot ka, yung magtanim ka ng galit, bawal na. Hindi lalo ka nang hindi papatay dahil bawal ka ng mapuot. Magkaiba. Mas mataas ang antas ng kabanala ng batas na itinuro ni Kristo. Sa una, sabi, huwag ka mangangalo niya. O sabi naman ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, ang tumingin sa babae, taglay sa puso ang masamang hangad, nagkakasala ng pangangalo niya. Mas mataas ang grado. Ayun o, pinakita ko lang sa iyo sa ilang instansya ang pagkakaiba ng batas na yun. Saan po makikita sa Biblia yung kung tao si Kristo o Diyos po? Tao o Diyos? Kung tao po o Diyos. Gusto ko lang po linawin. Nasa 2 ng Pilipos, 2:5 hanggang 8. At gusto mo tuloy mo pa sa 9. Nakalagay doon, siya, bagaman siya ay nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Magkus kinubad niya ito, siya ay nag-anyong alipin, nakitulad siya sa mga tao. Si Kristo hindi tao, nakitulad lang sa tao. Nagkatawan tao. Sa umpisa, nasaan yung Diyos siya, pantay sila ng Diyos. Pero nakitulad siya sa tao. Filipos 2:5 hanggang 9. Ikaw na lang ang bumasa. Kasi po, inaralan po ako ng mga saksi ni Jehovah. Sabi daw po, si Jehovah raw po ang Diyos.
Saan po ba makikita sa talata ng Biblia na Diyos nga ang tinatawag nilang Jehovah? Alam mo yung salitang Jehovah, niloloko nila mga tao doon sa salitang Jehovah eh. Alam naman ng mga saksi ni Jehovah na yung Jehovah, inimbento lang yan ng mga Masoretes. Nasa libro nila yan eh. Nandun sa libro nilang kulay brown, Reasoning from the Scriptures o nangangatwiran mula sa mga kasulatan sa page 191. 91. 191. 191, sigurado ka? Okay. Page 191 of their book, Reasoning from the Scriptures, sinasabi nila roon na yung daw salitang Jehovah isang salitang makabago. Na ito hindi nakilala ng mga apostol o ng mga unang Kristiyano man. Basahin mo kung meron kang libro nila na hirap. Meron po. O yun, basahin mo, 191. Kung paragraph 3 yata yun. Na ang sabi ron, yung salitang Jehovah, bago lang yun. Ang katunayan, dun sa kanilang libro, yung Greek interlinear translation of the Holy Scriptures, yung New World Translation ng interlinear, dun sa forward, nakalagay doon, yung palang salitang Jehovah, lumitaw lang noong 14th century. 1,400 taon nang nakakaraan, panahon ni Kristo. Kaya matagal nang wala si Kristo sa lupa at umakit sa langit, at matagal nang patay ang mga apostol nung lumitaw yung salitang Jehovah. Inaamin nila yan sa kanilang libro. Kaya, para isingit nila ng isingit na yan ang tunay na pangalan ng Diyos, yan ay mistranslation of the Bible. Yung mga Masoretes ang naglagay niyan sa Bible. Dito sa Bibliang Tagalog, sa Bibliang English, nilagay nila yan, mistranslation yan dahil hindi yan ang nasa original. Ang nasa original, yung YHWH, ayun yung character na yun, yung YHWH, walang vowels yun, walang vowel sounds. Yun ang tinatawag na tetragrammaton. Tetragrammaton, yun po ang talagang pangalan ng Diyos, hindi Jehovah. Kung sanggumiin mo na lang yung mga libro nila, mapapatunayan mo sila ng dadaya. Salamat po. Salamat din. Salamat po meron pong limitaw na Yung po nga iniintay ko po. May limitaw na naniniwala po may limitaw rin na malinaw na mangaral po na